Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nerilyn Ann Gonzalez at ngayon natatalakayin ko ang Kabanata Pang-7, Pagsulat ng Pakikipanayam o Interview. Una, ano nga ba ang pakikipanayam? Ito ay isang paraan ng pagtatanong upang makuha tayo ng impormasyon tulad ng opinyon, kaalaman, o paliwanag mula sa isang taong may alam sa isang paksa. Karaniwan, ang impormasyon ay nanggagaling sa mismong taong ini-interview o isang autoridad. At may mga uri tayo ng pakikipanayam. Una, pakikipanayam na nagbibigay ng kabatiran. Ito ang uri ng interview na nagbibigay ng dagdag kaalaman. Maaaring in-interview ay may alam sa bagong ideya, may karanasan sa isang pangyayari, o nakasaksi ng isang balita na mahalaga para sa publiko. Ang pangalawa naman ay ang opinyon. Sa opinion interview naman, ang layunin ay makakuha ng sariling pananaw o komento ng isang eksperto o autoridad tungkol sa isang issue. Ang pangatlo naman ay ang lathalain. Sa feature interview naman, ay kadalasan namang ini-interview ay isang sikat na tao o celebrity. Ang layunin nito ay ang malaman ang personal na kwento, karanasan o mga detalye na magpapakilala ng mas malalim sa tao at magiging kawili-wili para sa madla. Ang pang-apat ay pangkat, group interview. Sa group interview, higit sa isang ini-interview, may 3 halimbawa nito. Reporter type, symposium, press interview. Reporter type ay sunod-sunod na tanong ng reporter ng isang paunahin. Ang symposium, grupo ng eksperto ang nagtatalakayan tungkol sa isang paksa. At ang press interview naman ay karaniwang nakikita sa balita kung saan maraming reporters ang nagtatanong sa isang kilalang tao tulad ng Pangulo o opisyal ng gobyerno. Sa kabuuan, ang pakikipanayam ay mahalagang paraan upang makakuha tayo ng impormasyon mula sa mga taong may kaalaman o karanasan. Iba-iba ang uri nito, ngunit iisa lang ang layunin, ang makapagbigay linaw at dagdag kaalaman sa publiko. Maraming salamat po. Pakikipag-ayos para sa pakikipanayam or arranging the interview. Ito ang unang hakbang bago magsagawa ng panayam. Nakatuon ito sa pakikipag-ugnayan at maayos na pag-aayos ng schedule at venue. Unahin ang pakikipag-ugnayan. Makipag-usap muna sa pamamagitan ng telepono, personal o sulat upang humingi ng pahintulot at magtakda ng oras para sa panayam. Dalawa, isaalang-alang ang kakapanayamin. Pumili ng petsa at lugar na komportable at angkop para sa kanya. Pangatlo, magpakita ng respeto at talino. Maging magalang, mahinahon at may tiwala sa sarili upang madali kang paniwalaan at pagkatiwalaan ng ini-interview. 4. Gumamit ng kaaya-ayang paraan ng komunikasyon. Makipag-usap ng malinaw, magalang at maayos para maging magaan ang daloy ng panayam. Panglima, banggitin ang pangkalahatang paksa. Sabihin kung ano ang magiging tema o paksa ng panayam para makapaghanda ang ini-interview. At pupunta naman tayo sa paghahanda para sa pakikipanayam or preparing the interview. Ito ay nakatuon sa paghahanda ng interviewer para mas maging maayos, malinaw at kapaki-pakinabang ang magiging panayam. Una, tiyaking alam mo ang layunin at paksa. Dapat mong unawain kung ano ang nais mong makuha mula sa panayam at siguraduhing may malinaw na paksa na interesante para sa mambabasa. Pangalawa, mag-research tungkol sa taong kakapanayamin. Alamin ang kanyang posisyon, nagawa, opinyon, hilig o personalidad. Maari kang mangalap ng impormasyon mula sa kaibigan, nakasama niya, artikulo, aklat o anumang mapagkukunan. Pangatlo, unawain ang paksang tatalakayin. Siguraduhing may sapat kang kaalaman tungkol sa magiging paksa ng usapan. Pang-apat, maghanda ng mga tanong, bumuo ng mga tanong na tulad ng makakapagpalalim ng usapan, makakapagpapaisip, at magbibigay ng pagkakataon na ang ini-interview ang mas maraming magsalita. Ngayon ay dumako naman tayo sa pamatnugot ng pakikipanayam o conducting the interview. Ang pamatnugot ng pakikipanayam ay nagaganap habang nakikipanayam. Ito ay tumutukoy sa mga dapat tandaan at gawin habang isinasagawa ang interview mismo. May libang gabay na dapat tandaan sa pagsasagawa ng pamatnugot na pakikipanayam.
Una, maging alisto sa mga bago at di inaasahang anggulong malilikha habang nakikipanayam. So, kinakailangan maging handa ka sa mga inaasahang pagbabago o mga bagong impormasyon na maaaring lumitaw habang nag-interview. Kalawa, ipagpaliban ang mga inihandang katanungan kung ikaw ay makakatamo ng lalong mahalagang ulat buhat sa ibang paksa. Kung may mas mahalagang impormasyon na lumalabas sa ibang paksa, huwag mag-atubiling lumipat dito kahit na mayroon kang mga nakahandang katanungan. Ikatlo, ang inyong mga katanungan ay dapat maging tiyak at hindi yaong pangkalahatan. So, iwasan ang mga malawak na tanong. Dapat ang tanong ay direkta o direct to the point at ito ay tumutukoy sa mga partikular na ideya. Ikaapat, ang pamaraang salitaan o sa Ingles, conversational. Ang gamitin sa pakikipanayam. So, gawing natural at parang normal lamang na nag-uusap ang interview para mas maging komportable ang kinakapanayam. Panglima at panghuli, hingi na pabayaan siyang maisulat ang mga datos o detalye na mahalaga. Kung kinakailangan, hayaan ang kinakapanayam na isulat ang mga datos o detalye para mas maging accurate or totoo ang mga impormasyon. Tumako naman tayo sa pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam o sa Ingles, writing the interview. Kagaya sa pamatnugot ng pakikipanayam, mayroon ring 5 gabay upang gawin ang pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam. Una, sulatin kaagad ang balita pagkatapos ng pakikipanayam. Nararapat at kinakailangan ito para hindi malimutan ang mga ideya. Isulat agad ang balita pagkatapos ng interview para maiwasan na madagdagan o makunan ang mga nakalap na impormasyon noong ginaganap ang interview. Pangalawa, pagpasyahan kung anong uri ng susulatin. So may mga 4 na uri nito. Una, nagbibigay kaalaman o sa Ingles, informative. Ito ay tumatalakay sa mahalagang pangyayari. Pangalawa, opinion. Ito ay tumatalakay sa mahalagang komentaryo. Pangatlo, lathalain. Ito ay tumutukoy sa katauhan, kawilihan at gawain ng kinapanayam. Pang-apat at panghuli, kombinasyon o sa Ingles, combination. Kung ating iisipin, from the root word combine, ito ay ang pinagsama-samang katangian ng lathalain, nagbibigay kaalaman o di kaya opinyon. Kinakailangang alamin kung anong uri ng susulatin ang nababagay sa iyong balita. Balik naman tayo sa 2 gabay sa pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam. Ito ay ang piliin at bigyang halaga ang tala. Isulat lamang ang kawili-wiling impormasyon ukol sa kinapanayam. So, pumili lamang ng mga importanteng impormasyon at isulat ang mga nakakawiling detalye tungkol sa kinapanayam. Ikaapat, ayusin ang mga datos bago sulatin ang isasalaysay. So, siguraduhin at panatilihing maayos at organisado ang mga datos bago simulan ang pagsulat ng balita. Huli at panglima, ipakita ang mga sipi o tuwirang sabi ng kinapanayam kung maaari. Isama ang mga direktang sipi mula sa kinapanayam para mas maging authentic o totoo at kapani-paniwala ang balita. Sa kabuuan, ang pamatnugot ng pakikipanayam at pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam ay napakahalaga dahil tinitiyak nito na ang impormasyong nakalap ay totoo at tumpak, makabuluhan at epektibong na ipaparating sa publiko. Yun lamang po, maraming salamat.